Sa taong 2022, buwan ng Enero, ang Pilipinas ay numero 1 sa iba't ibang larangan. Hindi sa akademiko, hindi sa sports, kung hindi sa internet. Top 1 tayo sa playing of video games. Top 1 tayo sa pag-follow ng mga influencers. Top 1 tayo sa watching of vlogs. Top 1 tayo sa Facebook advertising reach. Top 1 tayo sa time spent using the internet on mobile phones. At marami pang larangan na kasama tayo sa top 5. Dapat ba na maging proud tayo? In the last 10 years, halos lahat sa atin ay may kanya-kanya ng hawak na isang maliit na device na tinatawag nating smartphone. Ang pangunahing ginagamitan natin dito ay ang social media. Social media has evolved rapidly na what began as a way for us to connect with our family and friends online ay naging isang global phenomenon na binago ang ating pamamaraan kung paano tayo makipag-usap at mag-consume ng impormasyon sa mundong kinakatayuan natin. Sa buong history ng humankind, tayo ang pinakakonektado na henerasyon ng mga tao na sa isang pindot mo lang ay makakausap mo ng pamilya mo o ang kaibigan mo na nasa ibang bansa. Pero bakit parang karamihan sa atin ay hindi natin nararamdaman ang pagiging konektado sa totoong mundo o hindi natin ito namamalayan? Dahil ba halos lahat sa atin ay ang buhay ay umiikot na lang sa social media? Pero ano ba ang social media? So social media is an online platform that enable us users to create, share, and exchange information with other people in this online world. And another way to define it is as a product, an entertainment product with an attention-based business model which is designed to capture and retain our attention. The more attention we give to these platforms, the more they benefit from us. Pero paano? Ang atensyon o ang ating oras na binibigay natin ay binibenta nila ito sa tinatawag nating advertisers. Nagkakapera sila sa atensyon natin at pati na ang mga content creators na pinapanood mo na wala namang nagagawa kundi maglaro, mag-promote lang ng mga gambling bullshit at wala ka namang natutunan o nakukuha sa kanila aside from drama at enjoyment. Diba? Pero bakit nga ba tayo nagsisocial media? Ikaw, my friend, tatanungin kita, bakit ka nagsa-social media? Maliban sa rason na para makipag-communicate sa mga mahal natin sa buhay, ay ang kadalasang rason natin ay pampalipas oras, pampatanggal ng stress, pampaantok, and escape from reality. Pero bakit parang kabaliktaran na ang nangyayari? Bakit parang wala ka ng oras para gumawa ng mga mas importanteng bagay, gaya ng ehersisyo? Bakit parang mas lalo kang nai-stress sa school, sa work, at minsan hindi mo alam bakit bigla na lang sumasakit ang ulo mo o ang katawan mo? Bakit parang ang bilis mo nang makalimot at kadalasan hindi mo alam na may mga nakakalimutan ka? At bakit parang kulang-kulang na ang tulog mo at hihirapan kang matulog? Ang nakakalungkot ay karamihan sa atin na hindi tayo naglalaan ng oras para tanungin kung paano natin ito malulutas. O hindi natin ito nakikitang problema kasi siguro tinatanggap na natin na makakalimutin talaga ako, stress talaga ako kasi galing ako sa work, galing ako sa school, nahihirapan talaga akong matulog kasi may insomnia ako. Minsan mo din bang naitanong sa sarili mo na, ganito na lang ba ang routine ng buhay ko? Paano ko babaguhin ang buhay ko? Paano ko babaguhin ang sarili ko? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Ito na lang ba ang kaya kong gawin? Saan kaya ako 5 years from now? 3 years from now? Tinatanong mo ba ito sa sarili mo? Ang pakikipag-negotiate o ang pakikipag-usap sa sarili ay napaka-importanting bagay kasi natutulungan mo ang sarili mo na gumawa ng
mahahalagang desisyon. Hindi ito senyales na nababaliw ka na. Madaming pagkakataon na kapag lumalabas ako, pumupunta ako sa restaurant sa Boulevard. Ako ang nalulungkot kapag may nakikita akong nagtitipon-tipon. Nagpa-family gathering, friends bonding, magjowa. Pero halos buong oras nakahawak lang sila sa cellphone. Isang araw ay nasa restaurant ako at sa harap ng table ko ay may buong pamilya. Mama, papa, 3 babaeng anak. At lahat sila ay nakayuko. Maliban na lang sa papa na nakatulala, na nakaganito, na naghihintay sa kanilang pagkain. At tinanong ko ang sarili ko, ganyan ba ang pamilya na gusto ko? Nag-cellphone na tayo sa bahay, sa CR, sa sala, sa kwarto. Hindi na ba natin kaya maglaan ng oras para sa mga mahal natin sa buhay o kahit sa sarili man lang? Karamihan sa atin ay hindi natin napapansin na na-addict na tayo kasi yan ang addiction, my friend. Hindi mo malalaman na na-addict ka na. Pero ang tanong, bakit tayo na-addict? Paano nga ba nila nakukuha ang atensyon natin? Paano nga ba? Here comes the job of the algorithm. Well, ano nga ba ang algorithm? So if I were to define the social algorithm, it would be the system that is designed to keep the attention of the users. It is the code written in the software. At ang pinaka-amazing dito ay ito ay adaptive, which means kaya nilang baguhin ang sarili nila to get better results, to be much more engaging, to make us spend more of our time, to keep us in the system so they could benefit more from us. Lahat ng data natin ay kinukuha nila. Kinikilala nila tayo base sa data na nakukuha galing sa atin. Mga searches natin, mga videos na pinapanood natin, mga pictures na nare-react natin, kung gaano tayo katagal nanood sa isang video, kung gaano tayo katagal tumingin sa isang picture, para malaman nila kung saan tayo mas mahilig. Sa aso ba? Or sa pusa? And if you try to observe, manood ka ng video ng aso for about 10 minutes. At ang mga video na ire-recommenda sa'yo ay ang mga aso. Kapag mahilig ka sa sports, ay ang mga nire-recommenda sa'yo, mga sports-related posts. Kapag puro nakakatawa, ang mga pinapanood mo ay nagre-recommenda ng mga comedy videos. At ang amazing dito ay kadalasan alam nilang nararamdaman mo. Alam nila na kapag masaya ka o malungkot ka, kaya pinapakitaan ka ng mga post base sa nararamdaman mo. Diba? Amazing. But remember that it's not always the case. Kasi kung pabalik-balik na lang ang subject ng mga napapanood natin, maboboard tayo, diba? Kaya binibigyan tayo ng algorithm ng mga random recommendations para palipat-lipat ang interest natin. Hindi ka ba na-amaze na ganyan ka-powerful ang isang software na mas kilala ka pa nila kaysa sa sarili mo, na kaya nilang baguhin ang buong pagkatao mo? Di ba amazing? Alam ko na minsan sa buhay ay napaisip ka din na tigilan na ang pagsa-social media o bawasan. Pero hanggang ngayon ay ginagawa mo pa din. Mahirap, di ba? Alam ko mahirap. Pero bakit nga ba mahirap lumayo sa social media? Fear of missing out. At some point ng buhay natin ay nakaranas tayo ng fear of missing out. Ang fear of missing out, ito ay kapag takot kang hindi ka kasama sa mga masasaya at mahahalagang karanasan, pangyayari, o oportunidad na nararanasan ng ibang tao. Ang fear of missing out ay hindi optional features ng utak natin kung hindi ito ay primal, which means it is evolutionary. Hardwired na to sa utak natin. At base sa sarili kong pagkakaintindi, ang fear of missing out comes down to our expectations. The more we expect of getting something or being somebody, the more we feel this fear. For example, we fear that we miss the ability to
to be popular. And this is very common in social media, lalo na sa mga kababaihan na binibenta nila ang dignidad nila para lang makakuha ng atensyon, followers, reactions. Another example, we fear that we will miss the ability na maging interesting kaya ang ginagawa natin. Palagi tayong nagmamayday ng mga kabulshitan sa social media. Palagi tayong nagsishare ng mga nonsense posts, mga memes, etc. And another example, we fear that we will miss the opportunity of being part of the trend. Like, owning the latest iPhone. Kaya kapag may bagong labas na iPhone, bili agad tayo. Kahit gumagana pa yung cellphone natin. Kahit wala ng pera, bahala na magkautang basta may iPhone. Home credit, 0% interest. Diba? High level of FOMO ay isang indikasyon na tayo ay walang pagmamahal sa sarili natin. Tayo ay mahirap. Tayo ay nanlilimos ng atensyon, kasiyahan, at palaging nalilimos ng social approval. Pero kung unti-unti mo nang sinasanay ang buhay mo na lumayo sa social media life, kagaya ko, ay marirealize mo na you were a different person. Completely different person. Marirealize mo na ang dami mong oras na sinasayang. Marirealize mo kung gaano kakaswerte sa buhay. Dahil may matutulugan ka, may makain, may mapagmahal na Diyos, pamilya, kaibigan. Mas maa-appreciate mo ang lahat ng mga bagay na nakapalibot sa'yo. Even the nature itself, the fresh air, the clean water. Kasi karamihan ng mga tao ay wala nito. And we, na meron, we are just taking advantage of it na hindi na tayo marunong magpasalamat. Tapos na ang panahon ng ating pagbabata. Malaki na tayo. May mga responsibilidad na tayo. Kaya kailangan natin gumising at tignan ang buhay sa magkaibang pananaw. Subukan natin hanapin ang kasiyahan at kagandahan sa sarili at hilipat natin ang atensyon natin sa mas importanteng bagay. Well, ano nga ba ang mas importanteng bagay? Ito ay tanong na ikaw lang ang makakasagot. Kaya tanungin mo ang sarili mo kung ano ang mas mahalaga para sa'yo. Pero what if? Okay, what if? What if may importanteng impormasyon o pangyayari ang nagaganap sa social media? Alam mo, my friend, karamihan ng mga nangyayari sa social media ay hindi konektado sa buhay natin. Hindi natin ito mababago at hindi natin ito kontrolado. Kaya ito ay aksaya lang sa oras. At kung sobrang importanteng bagay yan, ang mga taong malalapit sa'yo ay sasabihan ka. Kaya wala kang kailangang ikabahala. But why? Why should we care? Why should we bother? Why should we consider reducing our time we spend on social media? Why? Okay, let's say for example, you have a child at binigyan mo siya ng access sa social media at a very young age. And of course, nire-respeto mo yung privacy niya. Kaya hindi ka nangyayaalam sa account niya. What if binubuli na siya sa mga pinopost niya? Hayaan mo lang ba? What if puro inuman ang mga nasa newsfeed niya? Puro bisyo. Hayaan mo lang ba? What if ang mga nire-recommenda sa kanya ay puro bad news, puro sad videos, suicidal post? Would you care? What if palagi niyang kinukumpara at tinatanong ang sarili niya dahil sa mga nakikita niya? Na bakit wala akong ganitong bagay? Hindi ba ako special? Hindi ba ako importante? Hindi ba ako kamahal-mahal? Bakit ang kaklase ko palaging nagmamayday ng mga masasarap na pagkain, nagpa-family gatherings? Abang kami, hindi nga kami nag-uusap ng mga magulang ko. But what if ikaw ang taong ito? Ito ang nakakalungkot na karamihan sa mga magpamilya hindi sila nasanay na makipag-usap sa mga sensitibong bagay o mga problema na kapag may problema ang bata, hindi niya malalapitan ang kanyang mga magulang. Kasi noong sinubukan niya, hindi naman nakinig. O hindi niya sinubukan kasi lumaki siya na ang kanyang mga magulang ay hindi naglalaan ng kaunting oras para pag-usapan ng mga bagay na ito. Tapos, ikaw na magulang na nagre-reklamo na palagi na lang nagsa-cellphone ng anak mo at hindi na marunong makinig. Kaninong kasalanan ba yan? Kasalanan ko? Siguro. Kaya bakit ka nagre-reklamo? Hindi ba dapat tignan mo ang desisyon na ginagawa mo?
Kasi mas pinili mo yung gusto niya o gusto mo kaysa sa kabutihan niya. At alam ko na mahal mo yung anak mo, kaya binibigay mo yung mga gusto niya, pero dapat mong isipin na kung ano yung binibigay mo. Hindi mo alam, mas lalo mo siyang pinapahirapan sa kanyang pagtanda. Kaya I don't really think it's morally right to allow your children to have access to the social networks unless they are old enough to make good judgments. And I think that we shouldn't allow the use of smartphones in preschool, in primary school, in secondary schools. Kasi ang mga kabataan ay kailangan nilang matuto kung paano makipag-socialize. Pero, ayaw mo magkapamilya, ayaw mo magkaanak. Kasi malaking commitment, diba? Ang mahal ng mga gastusin, blah, blah, blah. Then, good luck with your life, my friend. Life will get lonelier as you grow older. Again, let's ask the question, why should we care? Why should we care? Pero bakit hindi? Bakit hindi natin bigyan ng pake? Bakit hindi natin bigyan ng pake ang paglabis na paggamit ng social media na alam nating sinasayang lang ang oras at potensyal natin? Bakit hindi natin bigyan ng pake ang pagkukumpara sa iba na tayo lang din ang bumababa sa sarili nating kahalagahan? Bakit hindi natin bigyan ng pake ang mga nakikita at nababasa natin ay wala namang katotohanan? Bakit hindi natin bigyan ng pake na na-isolate na natin ang sarili natin? Na hindi na tayo marunong makipag-usap, na natatakot na tayong lumabas sa bahay? Bakit hindi natin bigyan ng pake ang siyang hadlang sa mga pangarap natin sa buhay? Bakit hindi natin bigyan ng pake? Hindi ko maintindihan. Kahit ang researcher ng Facebook mismo ang nagsabi na nakakasama sa atin ang pag-social media. When people spend a lot of time passively consuming information, reading, but not interacting with people, they report feeling worse afterward. Though the causes aren't clear, researchers hypothesize that reading about others online might lead to negative comparison. Another theory, it's a fact that the internet takes people away from social engagement in person. Of course, it's Facebook. Sarili nilang article to. Ba't nila bibigyan ng negatibong imahe, diba? Kaya paano natin i-explain yan, my friend? Na ang researcher ng Facebook mismo na ang nagsasabi na nakakasama sa atin ang pag-social media. Hindi ko nakikitang problema ang teknolohiya, kundi ang paggamit ng teknolohiya to manipulate us is the problem na nagiging threat na sa ating sibilisasyon. Pero paano nga ba na nagiging threat sa ating sibilisasyon? Kasi ang addiction ay nakakabaliw. Ang isang addict ay unti-unti nang nawawalan ng koneksyon sa totoong mundo at sa tunay na mga tao na para bang nagiging isang zombie. Okay, obserbaran mo ang mga tao na nasa paligid mo kapag nanonood sila ng videos sa TikTok, Reels, and Short. Tignan mo kung gaano sila kabilis mag-scroll. Hindi nila matapos-tapos ang isang video. At kung ilagay mo ang 1,000 tao sa isang lugar at ang ginagawa lang nila ay nagsa-cellphone habang naglalakad, umuupo, habang yung iba ay sumasayaw na parang ewan. Hindi ba yan mukhang mga zombies? Akala natin na itong newsfeed natin ay mga random posts lang. But no, my friend. It is customized. Customized para sa atin. Na parang isang magician na pinapapili ka ng baraha, pero nakaset up na kung ano ang card na pipiliin mo. Kaya, ano nga bang mas mabuti natin gawin? Okay, ano nga ba? Try to look at this, my friend. Ang daming tao ang nagsasabi na mas napabuti ang buhay nila na lumayo sila sa social media.
Pati ako, mas peaceful, stress-free. Nalalaan ko ang oras ko sa mga bagay na gusto kong gawin, mga bagay ng alam ko nakakapagpabuti sa akin at sa ibang tao. Gaya nito. Bagong taon na, my friend. Kaya, kailan ka pa magbabago? Gusto ko na bukas, bukas na bukas, gusto ko na pagkagising mo. Gusto ko na umupo ka, mag-meditate at tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga nagawa ko sa taong 2023? Ano ang mga plano ko ngayong taong 2024? Ano ang mga bagay na ginagawa ko na alam kong hindi nakakapagbuti sa akin, na alam kong kaya kong baguhin o bawasan? What if bawasan ko paglalaro ko ng video games? What if bawasan ko ang pagsa-social media o i-delete ko na tong bullshit na app na to? What if bawasan ko na ang bisyo at simulan ko na mag-ipon? Magkano kaya ang maiipon ko pagkatapos ng taon? And what if mag-ehersisyo ko? Ano kaya magiging itsura ko? Ang daming what ifs, what if. Hanggang what if na lang ba tayo? Kaya I challenge you, my friend, to quit for 7 days and compare yourself in that span of 7 days. At syempre, bigyan mo ng reward ang sarili mo. I-treat mo ng pagkain o kahit ano na para sa'yo kasi nakaya mo ang 7 days. Mahirap yan. Hanggang sa mag 14 days, hanggang sa mag 30 days, hanggang sa wala ka ng pake kasi mas nabibigyan mo ng pake ang sarili mo at ang mga totoong nangyayari sa paligid mo. At tatanungin mo, ano ang makukuha mo sa challenge na binigay ko? Paano mo makikita ang kaibahan ng bagong buhay sa nakasanayan mong buhay kung di mo susubukan, di ba? Kaya, i-uninstall mo na lahat. Isama mo na ang messenger, i-hide mo ang mga stories ng mga kaibigan mo, or wag mo i-install, i-hide mo na lang ang mga stories ng kaibigan mo na wala namang nagagawa sa buhay. At alam ko na mahihirapan ka, na alam ko na after 2 days, i-install mo ulit. And it's your choice, my friend. Life is a choice, my friend. At the end of the day, desisyon mo pa rin ang masusunod kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Pero kung gagawin mo ang mga sinasabi ko, then, hands down, I hope the best for you and I hope the best for your loved ones. At dapat mong intindihin na hindi ito madali. Alam mo bakit? Kasi ito ay isang habit mo na. Nasanay na ang utak mo na kapag bago ka matulog, scroll down ka muna sa TikTok. Pagkagising mo, open mo muna yung messenger para tignan kung may nag-chat. Wala naman kasi walang may pake sa'yo. Hindi ka importante. Hindi ka kamahal-mahal. Kaya bigyan mo ng pake, importansya, at pagmamahal ang sarili mo. Pero, pinili mong maging malungkot. Hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan, kaya scroll down ka muna. At habang nagsiscroll down ka, ay bigla kang natay. Kaya punta ka muna sa CR. Dala-dala yung cellphone, diba? Kasi it's required, it's mandatory na dapat dalhin ang cellphone bago pumasok sa CR. Kung saan ka pumupunta, ay hindi mo na kayang bitawan ng cellphone mo kasi na-addict ka na. At ito ay nagiging habit mo na. At mahirap tigilan ng isang habit o gawi o nakasanayan. And the best way to break a habit is replace it with another habit. Pero kung hindi mo alam ano ang i-replace o hindi mo alam ano ang gagawin mo, i-board mo yung sarili mo. Kasi ang pagiging bored ay produktibo, my friend. Kasi nabibigyan mo ng oras ang sarili mo na magtanong at mag-isip. Ang boredom ay isang pagkakataon para mag-reflect. It's a chance for self-awareness o self-improvement. Pero kung hindi mo talaga kayang i-disconnect ang sarili mo sa internet, mas pinili mo i-distract ang sarili mo buong araw, dapat mong unawain ng mabuti kung ano ang magiging kalalabasan nito. Alam ko na alam mo na hindi madali ang buhay. At ang buhay ay hindi patas. Walang argument na hindi talaga patas ang buhay. At kung palagi nating sinasayang ang oras natin sa mga walang kwentang bagay, ay mas mapapalapit tayo sa iba pang mga problema. Dagdagan pa natin o magsasakripisyo tayo para maibsan ang paghihirap na nararanasan natin. Itong pagsasakripisyo natin ay
Hindi lang ito para sa sarili natin, kundi para din sa mga pamilya at mga taong malalapit sa atin. Mahal mo ba sila? Gaano mo sila kamahal? At dapat mong intindihin na may mga bagay na hindi natin kontrolado, hindi natin pinili, kaya pipiliin mo na lang ba na maging malungkot sa mga bagay na hindi mo mababago? What if pinanganak kang may responsableng mga magulang? Nakakalungkot, pero wala kang choice. What if may ginawa o sinabi ang ibang tao sa'yo? Hindi mo sila kontrolado. Isipin mo nang mabuti na ikaw palagi ang may control kung ano yung magiging desisyon mo, ano ang gagawin mo. At kahit na ang physical na kaanyuan mo ay wala kang choice. Wala kang choice kung gaano ka kataas, wala kang choice kung gaano ka tangos ang ilong mo, wala kang choice sa kulay ng mga mata mo, wala kang choice. Diba? Kaya, bakit mo ikinahihiya? Nahihiya ka na mataba ka? Dapat lang kasi choice mo yan na maging mataba, kaya magiging malungkot ka na labas sa mga bagay na hindi mo kontrolado. At sayangin na lang ang buhay mo. At tanggapin ang estado ng buhay na hanggang dito na lang talaga ako. Madaming research, stories, articles ang nagpapatunay na malaki ang negatibong epekto nito sa buhay natin. Pero ginagawa pa din natin. Tayo ay nilagay sa isang kompetisyon na hindi natin hinihingi. Inilagay tayo sa kompetisyon ng mga peking buhay. Kasi tayong mga tao, gusto natin na mare-recognize tayo. Gusto natin ng atensyon. Gusto natin na mabibigyan tayo ng halaga. Gusto natin na mararamdaman na importante tayo. Gusto natin na na-validate tayo. Gusto natin ng social approval. At lahat ng ito ay makukuha natin sa social media. Kaya binibigyan natin ng value ang number of followers, number of views, number of reactions. Kasi tingin natin, ito ay basihan kung gaano tayo ka-importante. Kaya ano ang gagawin natin? Kaya ano ang ginagawa natin? Ang ginagawa natin ay nilalagyan natin ang filter to look good para dumami ang reactions, di ba? When we take pictures, we intentionally align with certain angles. Dapat nakikita ang ganito, ganyan, mga inumin. Na kahit naki-fiesta, naki-birthday, dapat may pang may day. Kasi mandatory yan. Tapos hindi naman pala marunong magpasalamat. Nakakalungkot tignan na kung gaano kadesperado ang mga tao. Kasi sa ganitong paraan lang nila nakikita ang importansya nila sa sarili nila, na kung tatanggalin mo ang social media sa buhay nila, ay wala silang alam kung ano ang gagawin. They will probably feel empty inside. At ang isa pa sa mga napapansin ko ay karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa opinyon ng iba, na kapag sinasabihan sila sa peking mundo na hindi ka importante, wala kang kwenta, pangit ka. Ang bilis nila mag-react, ang bilis nila magalit o masaktan kasi tinatanggap nila ang opinyon ng tao na totoo. Bakit? Hindi ko alam at hindi kita kilala. Pero wala ka bang kaunting tiwala sa sarili mo? Wala ka bang kaunting pagmamahal sa sarili mo na alam mong hindi totoo ang mga sinasabi ng ibang tao sa'yo? Bakit masasaktan ka? Bakit masasaktan ka sa mga sinasabi nila? Madaming dahilan kung bakit mababa ang tingin natin sa sarili natin, at naniniwala ako na ang pangunahing dahilan ay kung ano ang ginagawa natin araw-araw. Kaya sinasuggest ko ang nabawasan ang pagsa-social media at gawin mo ang mga bagay na alam mong nakakapaghanga sa sarili mo. Kaya in that way, tataas yung self-esteem mo. Diba? Ay. "100 years from now, wala na tayo. Inilibang na tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay, pamilya at kaibigan. Pero bago tayo mamamatay, ano ang mensahe natin sa sarili natin? Ano ang mensahe natin sa mga mahal natin sa buhay? How do we want to be remembered? What are we leaving behind on this planet Earth? Na kapag mababanggit ang pangalan natin, ano kaya ang iisipin o sasabihin nila? Then you might ask, why does it matter kung patay naman na tayo? Exactly, my friend. Why does it matter? So, ang nagmamatter ngayon ay kung ano ang ginagawa natin habang buhay pa tayo.
Kung saan natin nilalaan ang enerhiya natin na ngayon ay nandito pa tayo. Kaya tatanungin kita, ano ang nagmamatter sa'yo? Nagmamatter ba ang gagawin mo ngayong araw? Ano ang gagawin mo ngayong araw? If you use social media very mindfully, you're aware and you're benefiting from the contents that you're consuming, no problem. If you use it for work, if you use it to create meaningful things gaya ng ginagawa ko ngayon, no problem. But if you're doing the opposite, ang nangyayari, ikaw ang nagiging produkto sa industriyang ito. Ano ang nakukuha mo sa pagpapanood ng mga random bullshit videos na wala ka namang natutunan? At yung mga influencers na pinapanood mo na wala namang kabuluhan ay mas lalo lang yumayaman. Ano ang mga nakukuha mo? Satisfaction, contentment, pleasure, temporary happiness. And that's the problem na pinupunto ko. This idea of constant chasing of pleasure is a very big problem. Kasi, number one, you're wasting a lot of your time. What if that 4 hours daily average usage mo, ginamit mo yan for learning, for reading, writing, hobbies, acquiring new skill, working out, self-reflection, self-analysis, self-examination, or any other better things than social media, games, and vices. And try to vision yourself 5 years from now kung ginagawa mo yan at ikumpara mo ang sarili mo ngayon. Number 2, social comparison. Tayong mga tao ay mga social animals. We live and work as a team and as a family and as a society ay nade-determine ang ating kahalagahan sa kung paano tayo nakikipagsabayan sa iba. Tulad ng ating kakayahan, opinyon, ari-arian, pisikal na kaanyuan, kung paano tayo manamit na nagpapakita ba ng may pagmamahal at respeto sa ating sarili. Kasi ang nangyayari sa social media ay lumalaki ang mundo natin. Kaya nahihirapan na tayong mag-manage sa sarili nating buhay. Nahihirapan na tayong mag-focus dahil ang daming impormasyon, ang daming paghahambing, pero hindi natin alam, may kinukumpara lang natin ang sarili natin sa mga peking buhay. Hindi ko sinasabing masama ang magkumpara, pero kung paano natin kinukumpara ang sarili natin. Number 3, attention span. Year 2000, ang average attention span ng isang tao ay 12 seconds. Bumaba ng 8 seconds in year 2013. Mas mataas pa sa goldfish. Ano nga ba ang mga behaviors na nagpapakita na sobrang baba na ng attention span mo? Gaya nga ng sinabi ko kanina, na hindi mo na mabitawan ang cellphone mo. Bago ka mag-CR ay dinadala mo yung cellphone mo. Palagi kang palipat-lipat ng mga applications, scrolling down mindlessly, aimlessly. Palagi kang nag-check ng mga notifications. Palagi kang nag-check ng mga messages kahit chinek mo na 3 minutes ago. At kapag may binabasa ka, yung isip mo ay palipat-lipat at wala ka nang naiintindihan sa binabasa mo. At sobrang makakalimutin ka na. Tapos tinatanggap mo pa yung ideya na mababa lang talaga ang attention span ko. Makakalimutin talaga ako. My friend, ask yourself, what are you trying to escape? Tayo ay nagiging delusional na ang buhay natin ay umiikot na lang sa social media na trinatrato na natin ito na para bang tunay na mundo na kapag may mamamatay ay magpo-profile tayo ng kandila. The legendary kandila. For what? To ask sympathy. Condolence, my friend. I'm sorry for your loss. I'm sorry. Wala kang makikitang magpo-post ng ang lungkot ko, crying emoji. Gusto ko ng kausap. Kausapin niyo naman ako. Wala na akong pambili ng gatas para sa anak ko. Pautang naman mga Facebook friends. Di ba wala? Puro masasaya at mga nakakatawa ang pinupost natin. Pero behind the screen, alam natin na we are struggling. Struggling emotionally, financially, physically, spiritually. Karamihan sa atin ay nawawala na ang Diyos
sa buhay natin. At hindi na tayo marunong magpasalamat. Hindi na tayo naglalaan ng ilang minuto sa isang araw o isang oras sa isang linggo para sa may kapal. Pero ang dami nating oras mag-social media. At lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may malaking problema tayo. Hindi ba tayo nahihiya? Pero ang Diyos ay mapagmahal. Tinatanggap pa din niya tayo despite of our selfishness. Tinutulungan pa din niya tayo sa mga problema natin. Of course. Ganyan niya tayo kamahal. Hindi niya tayo tinitignan sa kung ano tayo ngayon. Tinitignan niya tayo sa kung ano ang posibleng magiging tayo. Pero kinakalimutan ulit natin siya kapag wala na tayong problema. At kapag may problema na naman ulit, ay babalik ulit tayo sa Diyos at kalimutan ulit. Hanggang sa kinalimutan na natin siya. Kaya ang ginagawa mo, lumalapit ka na lang sa social media to entertain yourself, to escape. My friend, you can't escape from your very own problem. Hindi mo matatakasan ang mga problema mo kasi kung tinatakasan mo yan ng tinatakasan, ang mangyayari ay lalalayan ng lalala. Lalalayan ng lalala. And your only and best option is to face them. What if, instead of wasting your precious time on social media, what if ginamit mo yan to think, to ask, to plan, to try? Okay, picture this. If you continue doing what you are doing right now, will you be in a better position 3 years from now? Kung patuloy mong mga ginagawa mo ngayon, nasa mas magandang posisyon ka ba? 3 taon mula ngayon. Kung padayon ni mong ginabuhat ang mga ginabuhat ni mong karon, na baka sa mas maayong posisyon, tulo ka tuig gikan sa pagkakaroon. Nasa mas magandang posisyon ka ba? 3 taon mula ngayon. Hindi ko tinatanong ang mga bagay na ito, hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito na para bang alam ko na ang kapalaran ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang mangyayari bukas. Hindi ko alam ang mangyayari sa susunod na buwan. Sa susunod na taon, hindi ko alam kung saan ako matatagpuan. Pero remember, my friend, doing something is always better than doing nothing. Hindi ko din sinasabi ang lahat na ito para magbigay ng negatibong imahe sa social media. I know and I understand completely na madaming tao ang natutulungan ng social media. Nakahanap ng donasyon, nakahanap ng blood donors, trabaho, mga nawawalang pamilya at madami pang iba. Pero nasa sa atin kung paano natin ito ginagamit. Are we using this to benefit ourselves as a tool? O tayo ang nagiging slave ng social media? At ikaw na nanonood, you might be asking, ano ang mga pinagsasabi ng batang to na parang baliw? Tayong dalawa ay magkaibang tao, magkaibang utak natin, magkaibang pag-iisip. We live in a very different space. We have different experiences. We have different ambition, goal, purpose, which means we have different perspective, understanding, and we consume different information. Wala akong manipulative social media apps sa cellphone ko. Wala akong pakay sa mga walang kwentang trending. Naniniwala ako na ang hindi maayos na paggamit ng social media ay isang pinakamalaking hadlang sa mga pangarap natin sa buhay. Nakakalungkot na makita ang karamihan ng mga tao ay unti-unting nawawalan na ng koneksyon sa totoong buhay o nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Nakakalungkot na ang karamihan ng mga tao ay nakakalimutan na nila na temporaryo lang tayo dito sa mundo at sinasayang lang natin ang panahon natin. Pero, di ba? Paano nasasayang kung masaya kang nagbibisyo, naglalaro, nagsa-social media? Kung mas binibigyan mo ng halaga ang kasiyahan sa pagiging healthy, sa pagiging proud, sa pagiging peaceful, pagiging malaya, then it's your choice. Life is a choice, gaya nga ng sinabi ko kanina. Life is a choice. At the end of the day, sarili mo pa din ang masusunod kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Kahit sino ka man, kahit ano man ang sasabihin ko, hindi mo mababago ang isang tao kung hindi nila gustong baguhin ang sarili nila.
Pero kung ikaw ay isang ambisyosong tao, kagaya ko, na nagnanais na mas magandang kinabukasan para sa lahat, I'm inviting you, my friend, to join the community na para sa atin. Let's connect and let's be friends. Let's help each other to make this world at least 0.0000001% better place. That's it, and thank you.